So guys, for today's video, another road trip na naman tayo at makakasama po natin ngayon si Mr. Mark B. Yeah, Mark B for Barakael. For Barakael. Okay, so ngayon nandito tayo sa Union at pupunta tayo sa Algubayba. Yes, Algubayba bus station. Ito yung mga tao, for example, mga bago dito, pupunta ngayon sa Al Ain, pupunta sa Abu Dhabi, pupunta sa Sharjah, pupunta Ajman, Ras Al Khaimah. Yes, so ito yung isa sa mga main bus station papunta doon sa mga lugar na yon. Okay, so i-road trip namin kayo, so makikita nyo yung mga daan ulit dito sa United Arab Emirates papunta doon. At kung gaano ba, medyo luma ang mga ano dun mga buildings. So kasi saan ba ang daan natin? Ang daan natin ay via Maktoum Bridge. Yes. By the way, ang Maktoum Bridge every Sunday is tumataas at nagko-close. So nagko-close siya para padaanin ng mga barko. So the temperature for today is I think mga nasa 39 or 37 degrees Celsius. And it's 11:53 in the afternoon. Ngayon nandito tayo ngayon sa Maktoum Road. So nasa likod po tayo ng Riga. Dito sa Maktoum Road is still Dera pa rin po siya, kasi akala ng iba, alam mo ba, na Riga, Dera, Union is magkakaiba. So inside Dera po, nandyan po itong si Maktoum, Riga, si Moracabat, madami pa yung nandun sa Saladin. Saladin niya is still Dera pa rin po yun. At most of the people na nakatira dito ay puro Pilipino. Puro mga kababayan. Yes, may mga Indian din, may mga Pakistan. Pero dito sa UAE may mga lugar talaga pang mga puti, no? Yes. Bakit kaya ganun? Siguro dun yung mga mapuputi. Yung ganun na yan. Saka dun sa lugar nila is medyo mataas ang cost of living. Dito sa imagine, Filipino ka, nakatira ka dito sa Dera, sa Moracabat, or sa Riga, so sa Dera. Kumbaga parang itong Dera is for example, hindi naman, bahala na kayo kung anong sasabihin nyo, pero para sa akin yung itong Dera ay parang Makati. Yes, para sa mga Filipino. Para sa mga Filipino, Makati. Pero pagpunta mo doon sa mga puti, BGC. Doon, parang BGC, ganun. Kasi yung mga building nila is puro mga tawag doon, glass. Yes, parang mga European style, ganyan. So ganun siya. Saka imagine ikaw na Filipino nag-Dubai, pagkatapos iniisip mo tumira dito sa Moracabat, Dera, mataas na ang cost of living. Paano pa kung doon ka tumira sa mga pangputi, di ba? So mas mataas. Here's Maktoum Bridge. Ito yung hanggang ngayon is gusto ko makita na tumataas siya. Hindi pa siya nakikita. Hindi pa. Kasi doon lang, dapat nandito ako sa kabilang side. Okay, so dito sa gawin dito makikita mo rin ang Burj Khalifa, kaso medyo foggy. Yeah, parang may sandstorm. Ayun din, nakikita din dito sa side ang frame. Nandiyan lahat ang mga tourist spot ng Dubai. Yeah, pag dumiretso ka dito, so papunta yun sa Sheikh Zayed Road. Pero dito tayo pupunta ngayon sa Burjuman, ang daan natin. Odmeta. Hindi tayo pa Odmeta. Pa Burjuman. Sa babang Odmeta, pero dito sa diretso tayo. Yeah. Burjuman tayo dadaan. Tapos after Burjuman is Algubayba. So, sa Algubayba doon din makikita ang Old Souk. Old Souk. Yes, Old Souk. Ano ba ibig sabihin ng souk? Souk is market. So kaya lumang palengke. So ito is almost Burjuman. Nandito naman sa gawin dito, pagliko mo pag nasa kabilang side ka, lumiko ka sa kanan, papunta siya sa Al Sif. Al Sif. Ang Odmeta doon sa kabila. Okay.
So, ayan, pag-uusapan din natin mga magaganda sasakyan habang tayo ay bumabiyahe. Kasi si Mark po, kung di nyo alam, siya is sobrang gustong-gusto niya ang mga sasakyan. Dito ako sa mga sasakyan. Dito ako nakakita ng mga sasakyan kasi na alam mo yung mamahali. Nandito yung Bentley, Rolls Royce, Ferrari, Lamborghini, Bugatti. Makikita mo sa mga daan. Yes, at napaka-normal lang dito ng ganun. Sa Pilipinas yung pag nandun ka, tititigan mo, magpapapicture ka, tinitigan ko, nilapitan ko. Pero syempre dito, magpapicture ka rin naman, miss, especially pag hindi ka masyado. Ako magpapapicture ako pag nakakita talaga ako ng Bugatti. Yes, basta ka-stop, no? Tapos kakausapin may ari, pwede mo makisakay, pwede bang pa-picture sa ay! Sana Hindi, all. ano tawag dito, lalapitan mo, diba? Tapos kakausapin mo, tatanungin, what do you do for a living? Yes! Hindi, that's how the way you make connection, diba? So, dapat talaga, alam mo, Ministry of Foreign Affairs doon. So, hindi tayo pwedeng mag-ano dun sa kabila. Ayun pa, Alsif yun. Ayan yung MOFA. MOFA, Ministry of Foreign Affairs. Yung MOFA, dyan dati, actually pupunta ka dyan para mag-ano. Ayan, MOFA. Kaso bawal mo yan. Kasi that's Ministry. Yes, that's the bus stop. Dito sa, dito yung mga school bus na katulad nyan is napakadami. Talagang sa ibang bansa mo lang makikita yung mga ganyang school bus. So, yung mga yellow talaga. Ayan, dito madaming stoplight. Most of the time nagpapa-traffic is traffic light. Ito, Maserati. Oh my god. So hindi pa tayo mabot. Dito lang tayo. Ano ba ang pinaka gusto mong car, Mark? Pag lumalabas ka? Ako, gusto ko ng G63. Oh my god, G-Wagon. G-Wagon. Ako din naman, that's my Gusto ko yung quadrado siya. Maraming box type, no? Ang saya, no? Para kang mafia. G-Wagon or Defender, Range Rover, Land Rover. Oh my god. Sa sports car, So sports car, Lambo. pwede na ako sa Lamborghini. Wow, pwede na. Talagang pwede na yun. Oh, hindi, meron kasi mas maganda kasi sa akin ng Bugatti. Bugatti ang mo gusto talaga. Pero gusto ko din ng Actually dito yung Bugatti, madalang lang ang Bugatti dito kasi sobrang mahal naman ng Bugatti. at limited edition sa buong mundo. Totoo ba sa buong mundo? Oo. Yun yung mga tinatawag natin ng mga supercar. Wow, Alraya. So I have a call, 1 minute. Hello, good afternoon. Hello? Hello, Hi, sir. My name is Nitya calling. My name is Nitya calling from Connect Capital Market. Okay, so isa yun sa mga nagpa-market na hindi tayo ganun ka-interesado. By the way, dito din sa UAE may mga scammers din dito, especially, alam mo ba si Ronel last time? Ano? Tumawag sa akin. Kuya, may tumawag sa akin, Dubai Police, nagraratel. Ganyan-ganyan, hiningi daw yung, binigay ka OTP, hiningi daw UAE pass. Nabigay niya UAE pass. Tapos sabi ko, scammer yan, wag mong anuhin, ganyan-ganyan. Kasi talagang parang tinatakot siya. Tapos, so syempre, bago siya dito sa United Arab Emirates, kala niya, Dubai Police talaga, ganyan-ganyan. Tapos, nung hiningi OTP, sabi ko, kung bibigyan yung OTP, sabihin mo, I'll report you to Dubai Police. Nung sinabi niya, biglang binaba. Grabe, no? Kasi Ronel, sabi ko, bakit tumawag ka sa akin kung kailan tapos na binigay mo UE pass mo? Ba't hindi sa akin tumawag nung time na, hindi naman magaganon, lalo na kung alam mo wala ka naman ginagawang masama, diba? Okay, so dito sa left side natin, yan po is Burjuman. Yeah, but this is the metro or the train rail. Pagkatapos pababa po yan pa ilalim, kasi sa Burjuman to Al Gubaiba nasa ilalim ang train. Ano to, nasiraan ba ito or what? May kakanan sila dito. Yan. Actually, sa kaganyan-ganyan nila last time, nagkaroon ako ng fine na 400.
Kasi it cause traffic na papaliko ka na dapat doon pa lang nakaliko ka na, which is pag nataon kami police or else Burjuman Center. Yeah, this is Burjuman. We're here in Burjuman na guys. Tapos pag kumaliwa ka dyan, dire-diretso makikita mo dyan na papuntang World Trade Center. Yes, may daan din dyan to World Trade Center. So, itong Burjuman ang isa sa mga pinaka nakakalitong train dito sa train station dito sa UAE. Kasi 4 ang pinto nito, 4 ang gate. 4. Kasi hindi, ito kasi is nagko-connect sa red line at green line. So ngayon, parang sa Union din. Yeah, sa Union din nakakalito. Kasi may papunta Etisalat, may papuntang Jebel Ali, may papuntang Rashidiyah, may papuntang Odmeta. So talaga nakakalito siya. Saka ang lalim nito, napaka ang galing nila gumawa dito. So eto na siya, tumatawag na. Hello po. Hello, Ruel. Nasa bus na ako. Okay po, nandito na rin po kami sa Burjuman. Sige po, see you po. Okay. Bye-bye. Thank you. Okay. So guys, may isa kasi kaming client na susunduin ngayon at dadalhin namin sa airport kasi siya ay mag-exit. Mag-exit. Yeah, and A to A. A to A. Then after noon, we're going to have a meeting. So, inshallah, nag-send na si ate. Nasa na po ba ang inyong location? Noted po. Noted po. Okay. So, stoplight po dito. Ito yun 4 yung gate niya eh. 1, 2, 3, 4. Yan. Pero nung nga yung first time kong Bumaba dyan mag-metro, sabi ko, saan kaya ang papuntang Silicon? So, ang papuntang Silicon ay doon. Ito na po tayo. We're towards Al-Fahidi, pero hindi na Al-Fahidi ang tawag sa kanya, iba na yun. Ay, okay, so pinagbibigyan natin siya pero ayaw po niya, kaya diretso tayo dyan. Most of the Lexus po pala dito is mga Uber, mga sila, private taxi. yeah, mga Uber po sila dito, but all Uber here registered sa limousine company. Hindi ka pwedeng mag-Uber na hindi ka naka-register sa limousine company and yung visa mo is naka-under sa limousine company. Kasi gusto ko dati mag-Uber and lahat ng sasakyan dito for Uber like Lexus is dapat 5 years lang. Like for example, it's now 2024. Kailangan dapat 2023, 22, 21, 20, 2019 lang dapat to 24. Pasok. Yes. Pag 2025 ang alam ko ganun din ang mga taxi dito, kaya lahat ng mga taxi dito puro modelo. Mga bago-bago, tapos binibenta na nila after. But imagine pag binenta nila yun, ilang kilometers na ang Ilang kilometers na yun pero bago pa rin. Kasi kaso gamit na gamit nga, pero syempre bago pa rin. Sa bagay kasi 5 years. Yung mga modelong yung mga modelong sasakyan naman is matibay na. Hindi na katulad nung dati na. Matibay naman yung katulad ng mga old model, pero yung mga piyesa kasi ngayon is marami nang makukuhanan. Sabagay, kailangan i-maintenance talaga ang mga sasakyan. Saka mukhang okay naman sila sa maintenance din dito, no? Kasi almost all the cars here has an insurance. Without insurance, you cannot renew your car. Pero yung ang hindi ko pa alam kung saan dito mga nagpapagawa ng sasakyan, saan ang mga sa Sarja na talyer dito. Alam mo ba sa Sarja? Isang buong street na yan, puro talyer. Oo, ganun. Hindi ka pa nasama dito sa Rashidiyah din? Sa Rashidiyah isang buong ganyan, puro Hindi lang isang buong ganyan, paikot. Kasi dito sa Dubai naka-organize. Katulad dito sa Al Ghubaiba guys, tumira ako dito, saka nagtrabaho ko dito. Dito lahat is almost more on computers. Dito yung mga wholesaler nakalagay. Pero ayan, kaya dati traffic dito.
Dito ako nag-work way back 2015. Ito yung first work ko. That I can say na pinakawalang kwenta ang interview pero ako nakuha. Oo, kasi tanong lang sa akin, do you know how to drive? No. Do you know how to speak Arabic? Sabi ko, no. Sabi niya, okay, you can go home. So, ayun, pagkakapos pag-uwi ko, ako yung tinawagan. Dito, tumira ako dito. Yung nakita mo, Almaya na yan. Yes. Tumira ako dyan mag-isa, pero nalungkot ako kasi may times talaga na may bahay na nakakalungkot. Yung tipong parang you're not belong, walang bintana din, wala ka makita araw or what. So, medyo nakakalungkot siya. So, nandito na tayo sa side ng Al-Fahidi. Hindi ko na lang alam kung ano na yung name ngayon ng metro station, pero nagbabago kasi ang mga name na metro station dito every year or depende sa contract nila. Kasi metro station is ano din, part din ng pag-promote ng kanilang brand, kanilang company or what, kaya nagbabago. Like yung passive, iba na siya ngayon. Hindi na on passive. Hindi, dati Sharaf DJ yun. So it means si Sharaf DJ nag-ano, ngayon wala na Sharaf DJ, on passive na siya. So paiba-iba dito. So nandito tayo, medyo hindi ganun kataasan ng mga building dito sa ang tawag dito is Burdubay. Inside Burdubay, merong merong Al-Fahidi, merong Al-Gubayba, at mostly nakatira dito sa Burdubay ay mga Pakistani, mga Indiano, may mga itim din. So ganyan dito guys, pulo-pulo magkakasama ang mga magkakalahi. Kaya dun sa atin sa Dera, puro Pinoy, puro Pilipino. saka sa Satwa. Sa Satwa, it's like, so susunod ituturo natin sila sa Satwa. Iikot tayo sa Satwa para makita naman natin kung ano ba ang meron sa Satwa. Ano yung mga napansin mo dito sa United Arab Emirates ng bago, katulad nitong bus stop nila? Ano meron sa bus stop nila, sa mga waiting shed? Sa bus stop nila is meron silang aircon. Yes, meron ka ng mga waiting shed nila. Kung nakakita niyo po sa gawing kaliwa, may nakalagay na RTA, that's the bus stop. May aircon po, no? May aircon, kaya yung nung unang dating ko dito is diyan kami nagpapalamig kasi ang init maglakad. Kapag naghihintay kayo ng bus, hindi kami nagbabas naman, naglalakad kasi kami. So nag-stay lang kami dyan. Pag lalakad kayo, stop muna kayo konti sana para hindi agad. Mahal kasi taxi dito sa Dubai. Oo, malapit lang din naman kayo dati, no? Kaso kahit sabihin mong malapit ka, pag mainit, wow, nakakapagod din. It's so hot. Tsaka masusunog ka. Alam mo ba, dati ako, papapasok ako dito, naglalakad lang ako, doon ako magdadala akong damit. Kasi pawis. Para pag dati, magbibihis. Lalo na, may mga tao kasi pawisin ako eh. Ikaw, pawisin ka? No. At eto, may pulis dito. Hindi pulis yan. Ayun na nakalagay. Police 999. Ang mga sasakyan dito na police are more on Pajero, Land Cruiser. Siyempre may mga pero kulay pula siya, siguro Ras Al Khaimah yan. Oo, kakaibang police na. Nakalagay RAK. RAK. Ibig sabihin ng RAK, R-A-K is Ras Al Khaimah. Ayan, may kasama tayo dito ang Arabic na si Mark. Huwag mo sasabihin Dubai. It's Dubai. Dubai? Yes. Do you love Dubai? Sinabi mo Ajman. No, eto, it's Ayman. Ayman, mashallah. Ito sa right side natin, nakalagay Diabetes Center. Diyan madaming sugar. Diyan yung unang building ko, diyan ako nag-work na una. Tapos after nito, dahil nga yung boss ko medyo hindi kami nagkaunawaan dahil magbabakasyon na ako after year, di ako pinayagan. Dahil mag-isa nga lang din ako sa company, paano ko papayagan? So nag-resign ako. Doon naman ako sa kabila na work, doon sa kabilang site.
Ito, doon. Guys, kung nakikita nyo dito sa right side, nakalagay dyan jaywalking. Fine for jaywalking is 400 dirhams. So, pag nag-jaywalking ka, 400 dirhams ang fine mo. Okay? So, dito ayan, medyo sumisikip na po ang daan at mabilis po ang Traffic light nila dito. traffic light. Saka, tinan nyo, kung mapapansin nyo, yung gitna dito nilalagay na nila ng harang ng fence. Kasi nga tinatawiran. Ang mga tao naman kasi, pag alam nilang walang pulis, walang nahuhuli, walang camera minsan, still they're doing that. Or maybe ang gumagawa nun, mga walang papel din siguro, walang takot. Yung kung malakas ang loob mo, mag-jaywalking kapag nahuli ka, 400. Na-experience mo na bang makakita ng hinuhuli na nag-jaywalking? Hindi pa. Ako na-experience ko yun. 4 na daan. 1, 2, 3, 4. 4 na sulok, may pulis. May CID. So guys, hindi nyo malalaman na CID yung kasi hindi civilian. 4 to, kada tatabi, dala ka magagawa kung babalik ka or what, kung bumalik ka din, huli ka din sa kabila eh. Ganun po sila katalino. Okay, so didiretso na lang tayo dito. Kasi pwede naman tayong kumanan dito, kaso pag kumanan tayo dito, medyo mata-traffic tayo kasi sabi ko nga, ganyan, nagtrabaho ko dati. Kita mo, nakita mo POS machine, mga computers, mga ano, lalo na papasok mo dyan, ganyan yan. Almost lahat, more on computers, more on technology. So hindi na pala to Al-Fahidi, ano na siya, Al-Rafah. Al-Rafah na yan, yes. Pero still, this is still Al-Gubayba. yes, ano, Burdubay. Burdubay. Part ng Burdubay to. Okay. At dito kadalasan nagko-close ang mga shop dito ng 1 to 5 or 1 to 4. So may split time sila. Kung dito ka magtatrabaho ka Hanggang gabi. magtatrabaho ka ng 8 or 9 to 1, and then meron kang split ng 1 to 4, 1 to 5. Pagkatapos, Paano yung split? ano ka? Hindi ka alam kung sasagutin ko ba ng matino ba or hindi. So sasagot na matino, ang split is hindi ka magtatrabaho, magpapahinga ka ng 1 to 4, uuwi ka, pas magtatrabaho ka ulit ng 5 to 9 or 5 to 10, ganun. So medyo ano yun, parang wala kang buhay pag ganun. Kasi nga ano ka lang, parang gabi na lang yung ano mo. Gabi yung trabaho mo, ang buhay mo ay hapon. Oo, dun sa ano mo, ano gagawin mo doon, mapapahinga sa sobrang init. Liliko po tayo dito sa kanan para pumapunta tayo dun sa Al-Gubayba Station. Oops, I did it again. Ano nangyari? Naging British Bridge ka doon. Bakit nag-stop to? Ano to? Magbababa ba dun? O sige, pipitan natin. Ang tagal na ginagawa ng daan na to. Ilang years na? Parang 2015 ako, 2000. Baka hindi, lagi lang sila nag-ano ng mga daan dito. Laging maganda ang daan dito sa United Arab Emirates. Kapag may sira, ay naayos agad, hindi na maabot ng ilang taon. Yes, bakit sa Pilipinas wala pang sira, inaayos na. Sinisira eh. Sinisira para ayusin. Yan, eto naman nakakita nyo dito sa right side, nakalagay bus only. Pag ikaw pumunta dyan pero nakalagay bus only, may fine ka na 600 dirhams. Oh, dito may point to kasi hindi, nakalagay dyan, no? Hindi nakalagay na bus. Pag dyan ka nagbaba or what, saka may camera agad dun sa taas. So it's tumataging thing na 600 dirhams. So guys, nandito na po tayo. So dito sa Al-Gubayba, sa right side, sa left side po, meron dyang Shindaga Mall. At yung tao po natin is nandun, yung iintayin natin is nandun na po sa likod. Ayan, kasi yung red
na bus is Abu Dhabi yan. That's Abu Dhabi. 33. Ano po? Nandito na po kayo? Oo, malapit na pababa. Opo, ayan. Nakita ko na nga po. Paliko na po kayo sa kanan. Oo. Opo. Sige po, kami po. Basta po doon na lang po sa na lang po tayo sa gasoline station po. Sa kanto Sige, po. sige. Alam niyo Sige, naman po sige, yung gasoline sa harap po ng Shindaga. Ano Isa po? lang naman ang gasoline station. Opo, isa lang naman po. Yun Sige, lang po. sige. Sige Punta po. na lang ako dyan. Opo, see you po. Bye-bye. Thank you. Bye po. So si ate pala ay galing siya ng Residia. No. Di ba sabi ko bus is going from Abu Dhabi. So galing siya ng Abu Dhabi. So mag-exit siya dito sa Dubai. Galing siya ng Abu Dhabi. So yung okay. Yung bus na galing Abu Dhabi. From Abu Dhabi, bumayay pa siya dito ng 2.5 hours. Tapos may sakayan ata dito sa may on passive. Hindi, wala dun sakayan sa Pasig. sa ano na sa may IBN Batuta. Meron IBN doon Batuta. babaan. Dalawa kasi yung babaan. Either IBN Batuta or dito sa Al Ghubaiba. So dalawa yung babaan. At dalawa din sakayan. So pwede doon, pwede dito. Okay, so ito na po dito sa right side po. Yan po ang Al Ghubaiba bus station. So dito maayos naman po ang bus station nila. Okay. So hintayin na lang po natin dito si ate. So dito naman po sa left side natin makikita mo nandiyan ang Al Ghubaiba Shindaga City Center. Yeah, this is city center but